isang gabi nang magising ako para umihi. Hindi sinasadyang nakagat ng isang mahabang ahas. Ang aking maselang bahagi, sa matinding galit, dinala ko siya pauwi sa bahay. Pagkatapos ay hindi na ako makapaghintay. Pinilit ko siyang magluwal ng supling para sa akin. Hayop ka, pakawalan mo ako ngayon din. Kung hindi huwag mo akong sisihin. Hihihi, kinagat mo ako. Hindi ba dapat mo akong bayaran? Hayop ka talaga. Pagkalipas ng 3 taon, nanganak siya ng isang itlog ng ahas para sa akin. Ngunit sa araw ng pagkapisa, umakit ito ng 100,000 masasamang nilalang. Inais nilang agawin ang supremong buto ng aking anak. Agad akong humugat ng espada upang lumaban. Sa labang iyon nalipol ang 100,000 demonyo. Ngunit ako ay malubhang nasugatan. Wala akong nagawa kundi pumasok sa kaguluhan upang magpagaling. Bago ako umalis, inatasan ko ang 4 na banal na halimaw na bantayan ng aking anak. At nag-iwan ako ng isang antang-antang panangga. Inakala kong magiging ligtas siya habang buhay. Ngunit sa araw ng aking pagbabalik sa silangang lupain, ang nadatnan ko ay ang anak kong halos wala ng hininga. Dahil sa batang pinuno ng Yuan sect na si Liu Ruyan. Nakasing ganda ng diwata. Nalinlang niya ang 4 na banal na halimaw. At iniwan nila si Zonner. Inagaw ang kanyang supremong buto. Kayong mga walang hiya, nagkanulo pa kayo mula sa loob. Ngayong araw sisingilin ko kayo ng dugo. Sa sandaling iyon ako ay nagpapagaling sa kaguluhan. Dahan-dahan kong ininulat ang aking mga mata. At nagpalabas ng isang banal na kamalayan. Pumunta upang tingnan ang kalagayan ni Zonner. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Yuan sect, si Zonner ay nakakadene sa torture rack. Payat na payat halos balat at buto na lang. Ang balat niya maputlang halos transparent. May nakatusok na hollow silver tube sa kanyang gulugod. Patak-patak itong tumutulo pababa. Isang malapot na gintong likido. Iyon ang kanyang bone marrow. May dalang asensya ng supremong dugo ng pamilyang Xiao. Gusto niyang sumigaw sa sakit. Ngunit walang lumalabas na tinig. Tanging nakanganga at nanginginig. Pinaghalong malamig na pawis at dugo. Binasa ng husto ang torture rack. Si Liu Ruyan sa pangunahing upuan. Ni hindi man lang tumingin kay Zonner. Bagong labas ang sariwang inumin ng batang sect master. Inumin habang mainit. Pinakamainam ito sa pagpapalusog ng iyong supremong buto. Ibinuhat ni Liu Ruyan ang sisidlan ng dugo. Humigop ng kaunti at inilure sa lupa. Tangsan, paano mo siya pinakain? Bakit ganito kalaansa ang bone marrow? Agad ko siyang nakilala. Ang lalaking tinatawag na Tangsan. Noong hinabol siya ng mga halimaw, mabait siyang iniligtas ni Zonner. Ngayon ang taksil ay nakadapa sa lupa. Dinidilaan ang bone marrow sa sahig. Mahina at mapagkunwaring nagsabi, "Ate, huwag kang magalit. Siguro masyadong matibay ang loob ng babaeng ito. Bubunutin ko ngayon ang kanyang mga kuko. Huwag ka nang magsalita. Ngayon ay ika-100 kaarawan ko bilang santa." Nakakadala malas ang makita siya. Narinig kong maganda ang buto ng kanyang binti. Dalhin iyon kay Kuya Wang Teng bilang pulutan. Masayang hinugot ni Tangsan ang malaking may ngiping butong kutsilyo. Ngumiting lumapit si Ning kay Zonner. "Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Sisihin mo ang patay mong ama." 100 taon siyang hindi bumalik. Alamang abo na siya sa kaguluhan. Desperadong nakatingin si Zonner habang papalapit ang talem. Ngunit mahigpit na nakatitig sa pintuan ng bulwagan. Naghihintay pa rin siya sa akin. Ngunit si Tangsan nahamak para magpasigla. Tinapakan ng paa niya si Zonner. Ang nahulog na lumang antang-antang sa lupa. Iyon ang ibinigay ko sa kanya bago ako umalis noon. Ito ang huli niyang alaala. "Ikaw rin ay tanga. Para sa ganitong basura." Pariin niyang piniga ang antang-antang. May kaluskos na tunog. Nabasag ang antang-antang. Sa mismong sandaling iyon, tuluyang namatay ang liwanag sa mata ni Zonner. Hindi na siya lumaban. Hindi na tumingin sa pintuan. 2 hanay ng luha ng dugo ang pamatak mula sa kanyang mata. Sa gitna ng magulong kawalan, ang sinaunang demonyong Diyos sa aking kamay. Ang bungo nito ay dinurog ko sa alabok. Isang dagandong ang gumuhit sa langit at lupa. Ang magulong kawalan sa loob ng milyong li ay agad na naglaho. Tumayo ako at 2 hanay ng luha ng dugo ang tumulo. Tumawa ako, mas nakakatakot pa sa mga multo ng siyam na kailaliman. Ang espasyo sa paligid ay pira-pirasong nag-iba. Ano ba ang Yuan sect? Ano ba ang silanganang banal na angkan? Ngayon pabubuhayin ko ang dugo ng mundong ito, upang maging ilog para sa akin. Sa Yuan sect ang may ngiping kutsilyo ni Tangsan ay kakatama pa lamang ng 1 pulgada sa buto ni Zonner. Biglang nanlamig ang kanyang ulo. Ang kopeta ng alak sa kamay ni Liu Ruyan. Bumagsak ito sa lupa ng may kalabog. Isang napakalaking itim na butas ang bumukas sa kalangitan. Isang itim na pangdigma ang bota ang lumabas mula roon. Si Tangsan na may hawak na may ngiping kutsilyo. Agad na nadurog at naging putik ng laman. Tumalsik ang dugo sa mukha ni Liu Ruyan. Ang malamig kong boses ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Aling kamay ang humipo sa kanya. Lumapit ako kay Zonner ng maingat. At dahan-daang tinanggal ang kanyang mga tanikala. Ang katawan niyang puno ng dugo at walang hininga. Ay marahang niyakap ko sa aking dibdib. Nang malapitan ko lamang nakita ang kanyang kalagayan. Mas kakilakilabot pa kaysa sa aking espiritual na pakiramdam. Sa sandaling ito ako, na nagpatira pa sa kaguluhan at nagpang-inig sa lahat ng mundo. Ang dakilang emperador ng Azura ay namula ang mga mata. Isang sukdulang banayad na berdeng imperial na enerhiya. Ang damaloy mula sa aking palad patungo sa kanyang katawan.
upang protektahan ang huling pintig ng kanyang puso, at hatakin siya pabalik mula sa pintuan ng kamatayan. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at dahan-daang bumukas ang kanyang mga mata. Sa malabong paningin nakita niya ako, mahinang bamulong ng tatay, na naginip na naman si Zonner. Ang ganda ng panaginip na ito. Matulog ka anak, bumalik na si tatay. Habang nandito ako walang makakagalaw sa iyo. Pagkatapos ay isinilid ko ang aking anak, sa aking banal na espasyo. At dahan-dahan akong humarap muli. Ang kaninang malambot kong mga mata, ay naging nagyayelong-yelo ng kawalang hanggan. Sino ang nagsabi kanina, napuputulan ang kanyang binti para gawing pulutan? Hindi malakas ang aking tinig, ngunit nagpasabog ng alon ng tunog sa buong bulwagan. Xiao Yan. Sa wakas nakilala ko ni Liu Ruyan sa pangunahing upuan. Sa una ay nagulat siya at agad ang takot sa kanyang mga mata ay naging puot at kayabangan. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Huwag kang magmadali, gagamitin ko ang balat mo para linisin ang sahig na ito. Napakawalang galang. Xiao Yan, may daan ang langit ngunit di mo tinahak. Walang pintuan ng impyerno ngunit ikaw ang pumasok. Ang lalaking ito ay si Wang Teng. Dati kong sinasakyan hindi ko inakalang. Ngayon ay nagtaksil din at sumanib kay Liu Ruyan. Isang hakbang pa lang ni Wang Teng ay bigla siyang naging isang dambuhalang asol na dragon na daangzang ang haba. Ang napakalaking kuko ng dragon ay kumikislap sa lamig, at marahas na damagit sa akin at kay Zonner. Sa harap ng wasak langit at lupa na ataking ito, ni hindi man lang ako pumurap. Ang dambuhalang kuko na kayang dumurog ng bundok ay pagaan kong sinalo gamit ang maputi at mahaba kong kamay. Bigla kong pinwersa ang aking 5 daliri. Ang matigas na kuko ng dragon ay dinurog ko ng hubad kamay. Agad na napasigaw si Wang Teng sa matinding sakit. Kasunod ay tumalon ako sa himpapawid, at direktang sumakay sa likod ng asol na dragon. Maganda ang litid ng dragon mo, sakto bilang sinturon. Huwag po Panginoon, maawa kayo. Ako si Xiao Qing. Wala akong pag-aalinlangan at buong lakas kong hinayla ang aking braso. Hila pa atros, isang kumikislap na asol at kristalinong litid ng dragon ay sapilitang nahugot. Ang dating makapangyarihang asol na dragon ay bumagsak ng malakas mula sa himpapawid. Sa bulwagan si Liu Ruyan at ang iba pa ay tuluyang natigilan. Ang litid ng dragon na iyon ay ginawa kong isang asol na sinturon. Itinago sa aking banal na espasyo. Mula sa wasak na katawan sa lupa, umingaw ang lubhang mahinang daing ni Wang Teng. Dahan-dahan akong bumaba mula sa himpapawid, at inapakan ng kanyang dambuhalang katawan. Umingala ako at nagpakita ng malademonyong ngiti. Sino na ang susunod? Namumutla ang mukha ni Liu Ruyan sa pangunahing upuan, at sumigaw sa 3 banal na halimaw. Bai Lingzi, Zhu Ningxuang, Zuan Gui, ano pang hinihintay ninyo? Sabay-sabay na umatake. Ang mga salitang iyon ang gumising sa natitirang 3 banal na halimaw. Sabay-sabay natin siyang patayin sakalang tayo mabubuhay. Si Bai Lingzi ang unang umatake at ang anyo niya ay biglang lumaki at nagpakita ng tunay na anyo ng puting tigre. Likas na banal na kakayahan katawan ng Gengjin na pandigma. Umungal si Bai Lingzi, at sa kanyang bibig ay namuo ang isang nakakasilaw na puting liwanag. Isang alon ng tunog na kayang wasakin ang kaluluwa ang sumugod patungo sa akin. Si Zhu Ningxuang ay naging isang aninong apoy at umikot sa aking likuran. Sa kanyang kamay ay namuo ang isang mahabang karayom ng lasong apoy. Direktang tinusok ang likod ng aking ulo. Samantala si Zuan Gui ay nagpalitaw ng berdeng pader ng lupa, na tuluyang nagsara sa lahat ng aking mga daanan. Bahagya lamang gumalaw ang aking katawan. Sa harap ng rumaragasang puting tigre, itinaas ko ang aking palad at malakas na sinampal. Ang tinatawag na katawan ng Gengjin na pandigma ay sa harap ng isang sampal ko ay agad na naduraj. Ang dambuhalang katawan ng puting tigre ay malakas na bumagsak sa pader at lumikha ng isang napakalalim na hukay. Kasabay ay inabot ko pa atras ang aking kamay. Ang nagtangkang manalaki na si Zhu Ningxuang ay aking sinakal sa leeg na parang sisiw. Agad na napasigaw si Zhu Ningxuang sa matinding sakit. Walang pakundangan kung si Zhu Ningxuang ay itinapon sa lupa na parang basura. Pagkatapos ay sinipa ko ang pader ng lupa at ibinagsak si Zuan Gui sa isang malalim na hukay. Si Liu Ruyan ay nakatulala sa kanyang upuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Tinitingnan ako habang unti-unti kong nilalapitan ang puting tigre sa gitna ng guho. Lumapit ako kay Bai Lingzi at lumuhod sa harap niya. Ang takot ay nagmula sa kanya habang siya ay umatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Huwag mo akong patayin. Master, ako si Lingzi. Tumahimik ka. Karapat-dapat ka bang tawaging pangalan na yan? Tinitingnan ko ang kanyang pinakamalakas na pangil. Kanina ay sinabi mong, gagamitin mo ang mga pangil na ito para durugin ang lalamunan ni Zuner. Si Bai Lingzi ay pilit na umiiling. Mga luha ng pagsisisi ang damaloy mula sa kanyang mga mata. Huli na, iniunat ko ang aking 2 daliri at hinawakan. Isa sa mga matutulis na pangil na mahigit 1 talampakan ang haba. Napakatalam ng pangil na ito at hindi ko gusto. Wala akong ginamit na pampamanhid. Wala rin akong ginamit na lakas para putulin ito. Gamit ang lakas ko, dahan-dahan kong hinayla. Ang pangil ay tinanggal mula sa ugat. Pagkatapos, kinuha ko ang pangalawa, pangatlo at pang-4 na pangil. Sa loob lamang ng ilang segundo,
Ang puting tigre na minsang nakakatakot sa Dongwang, ay naging isang pusa na walang pangil. Siya ay bumagsak sa lupa. Wala na siyang lakas para umiyak. Ang kanyang mga hininga ay may kasamang dugo. Hawak ko ang 4 na matutulis na pangil. Isang sinag ng gintong apoy ang sumabog mula sa aking palad. Agad kong pinakainit ang dumi sa pangil. At iniwan ko ang pinakapuro ng mga pangil. At pagkatapos ay sa harap ng mga mata ng lahat, ginawa ko bilang isang Diyos ang paggawa ng kamay. Pinagsama ko ang 4 na pangil. Ginawa ko itong isang kwintas. Ang kwintas na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya at kagandahan. Maganda, tamang-tama para gawing pangontra kay Zuner. Matapos ayusin ang 3 pangunahing nilalang, inuha ko ang isang panyo mula sa aking bulsa. Dahan-dahan kong pinapahid ang dugo mula sa aking mga daliri. Tiningnan ko si Liu Ruyan, na nanginginig, mukhang takot. Bawat hakbang ko ay parang isang malakas na martilyo na tumama sa kanyang puso. Susunod, tayo'y magtutuos tungkol sa mga Supreme Boons. Ikaw ba ang nagukay niyan? O tutulungan kita, sirain ko ang iyong dibdib at kunin ito. Ikaw, huwag kang lumapit. Minsan na ang hindi mapigil ang Liu Ruyan. Bumagsak sa lupa. Tinitingnan ako, ang lalaking naglakad sa ibabaw ng dugong kalat. At siya'y nag-collapse. Xiao, ako ang batang pangulo ng Yuanmen. Ang aking ninuno ay ang 9 na kamatayan ng Emperor Tian Yuanzi. Pagkatapos ng 7 araw, huling magbubukas ng lagusan palabas. Kung hindi ka makakabalik sa tamang oras, habang buhay kang makukulong sa loob, at magiging pagkain ng mga halimaw na hayop.